Magsasagawa ng masusing investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukol sa napaulat na paggamit ng nakalalasong cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa ahensya, anumang illegal, unreported at unregulated fishing sa lugar ay makakaapekto hindi lamang sa marine ecosystem ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Paglabag din niya ito sa international agreements kasama na ang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sakaling totoo ang nasabing ulat. Pakinggan natin ang pahayag ni BIFAR Chief Information Officer Nazario Briguera. That reported information comes from the fisher folk who have been interviewed during the mission. So, ang impormasyon ay galing sa ating mga mangingisda at sa ngayon pinag-uusapan na kung kinakailangang verifikahin ito. So, biverifikahin natin ito. It's very premature to say that kasi ano pa lang naman initial videos yung nakuha doon in terms of instruction. Yung nakuha ng mga kasamahan nating reporters at yung chief chief mate doon sa barko. So, but what we are saying here, kung talagang ang totoong may distraction, it really affects, it has a negative effect on the marine ecosystem. Sa akaling makumpleto ang mga dokumento at ebidensya dito, dapat itong isumite sa National Task Force on the West Philippine Sea para maimbestigahan ng mas malalim. At kung mapatunayang nagkaroon talaga ng cyanide fishing, ay saka sila gagawa ng kaukulang hakbang. Pakinggan po natin ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Kailangan natin i-connect We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, hindi naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, you will have to have solid evidence to back your claim.